Oh, lumabas na agad mga kalapatids. Kahapon lang crack to, 'di ba? May maliit na crack. Ayun, saktong-sakto. Kitang-kita natin kung paano lumabas. Ang lakas na inakay. Lumalabas mag-isa. Samantala dito mga kalapatids, merong inakay na rin. Ayan. Ayan. Ayun, may inakay na. Eto, late to ng itlog ng isang araw. So baka bukas pa ito mapisa. Yung isang itlog dyan, bukas pa mapipisa yan. Alright, so sabay na pisa itong dalawang pares natin na to. Okay? Samantala, ito naman yung ating mga flyers. Ayan, yung mga tinistisan natin kahapon. Tingnan nyo yung mga backpack nila. Putol. Ayan. So, naka-rounds na yan kaninang umaga. At naglipad-lipad na yan dito. Pero hinahayaan ko lang silang magpagala-gala. Wala naman tayong lipad. So, hayaan natin sila. Hindi natin sila masyadong hinihigpitan pagka ganitong off-season, mga kalapatids. Pero kapag nagsimula na tayo mag-training, ayan, dyan medyo mahigpit tayo dyan. Sige, isa pa kayo, lipad pa. Sige. Go. Ayan. Yan naman sila. Lipad na naman yung ating mga alaga. Napakaganda ng panahon mga kalapatids sa araw ng linggo. Sana maging maganda yung araw ninyo sa araw na ito. At good luck sa ating mga kalapatids na may mga pauwian dyan. Kung hindi ako nagkakamali. Third lap na yata ngayon doon sa club na ating nililiparan. At hindi na tayo nakakapag-update dahil nga wala naman tayong inaabangan dahil maaga tayong tumiklop dito sa NDR. Pero hopefully ngayong paparating na SDR ay matutukan natin yung ating mga alaga. Tataas pa rin ang ating mga ibon, tignan nyo. Oh, diba? Kahit tas-tas yung kanilang mga pakpak. Pero mga kalapatids na kanubi, pagka medyo nilakihan nyo yung paggupit sa kanilang mga pakpak, wag nyong asahan nalilipad ng ganyang kataas yung inyong mga ibon. Ayan. Kasi may hirapan talaga yun. 1 to 1.5 hanggang 2 inches. Yan, mahirap na yan mga kalapatids. Kailangan medyo 1 centimeter lang, mga ganun. Basta matamaan nyo lang yung stem sa gitna at pasingaw. Ayan sila mga kalapatids. Diba? Taas. After 10 days na pasingawin natin yung kanilang mga pakpak, bubunutin natin yan, then bartolina na sila dito, hindi na natin sila pakakawalan. Alright, then kapag tumutubo na, dyan na tayo pukpukan ng pagtitraining sa ating mga alaga. Medyo tataba yung mga yan mga kalapatids kapag naglagay na tayo dito or binunot na natin yung kanilang pakpak, in-stock na natin sila dito sa ating flyer slope. Tataba yung mga yan kasi nga patutubuin din natin yung kanilang mga pakpak, so bibigyan natin sila ng patuka na medyo high in protein para maganda yung tubo ng kanilang mga pakpak at mabilis makahabol tayo dun sa schedule. So expected na tataba yung mga yan. Titining natin yung katawan nila, ibabalik natin yung shape nila, athletic shape ng ating mga ibon para sa magiging liparan nila paghahanda. Club training, then SDR, hopefully makaabot sila sa derby at siyempre dumulo yung ating mga alaga. Buenas na kung makakapwesto pa yung ating mga ibon. Balik tayo dito sa ating breeder's cage mga kalapatids. Ayun, tinapon na yung eggshell nung ating mga breeders na to. Tinapon na, inalis na dun sa may pugad. Alam nyo ba mga kalapatids na kanubi kung bakit nila tinatapon or dinidispose yung pinagpisaan na itlog? Dun inaalis nila sa pugad. Ito karagdagang kaalaman lang mga kalapatids na kanubi, ginagawa nila yan dahil sa kanilang defensive mechanism instinct. Inaalis nila yan kasi alam nyo na pagka may bagong inakay, vulnerable yung ating mga inakay at maging yung ating mga alaga kasi hindi nila iiwan yan, poprotektahan nila yan. So ang ginagawa nila, inaalis nila yung mga pwedeng maka-attract sa mga predator. Kagaya niyan, pagka nakita ng predator yan, alam na meron silang inakay at walang kalaban-laban, so pwedeng ma-attract yung predator sa ganyan. Kaya natural instinct nila yan, kumbaga pusa yan sa pagiging ibon nila na i-dispatcha yung mga ganyang pinagpisaan ng itlog. Sana may natutunan kayo at may napulot na ideya. Sipag, di ba? Sipag yan pag umaakyat tayo dito sa ating flyer slope, pero pag bumaba tayo, nagbababaan na rin yan at nagtatambayan dito. Loko yung mga yan eh. Pasikat lang pagka nandito yung nag-aalaga sa kanila.
Pero okay lang yan, off season naman. At habang lumilipad sila dyan, eto, naghanda na tayo ng tubig na pwede nilang pagpaliguan para gumanda naman yung kanilang pakiramdam. Kasama yan sa routine nila, at least kahit papaano once a week, pero mas maganda 2 beses na naliligo yung ating mga alaga. Nakakadagdag yan ng unang-una presko sa kanilang katawan, at the same time nakakapag-boost ng kanilang immune system. Ayan na, bababa na yung ating mga ibon. Oh, mga pasquarium pakpak. Okay, so yan muna mga kalapatids ang ating update dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang kayong tumutok para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Ano mga kalapatids, hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam, babaan na ating mga alaga. Tawagin na natin yan.